Sa taong 2043, isang nakamamatay na virus na hindi kilala ang pinanggalingan ang pumawi sa kabuoang 7 bilyong tao. Ang 1% ng mga immune na tao na natitira na ngayon ay nakatira sa mga underground na bunker at nagpupumilit na mabuhay sa isang malupit, post-apocalyptic na mundo. Ang isa sa mga nakaligtas ay isang binata na nagngangalang James Cole na kasalukuyang gumagala sa mga kaparangan kasama ang kanyang kaibigan. Malapit nang pumasok ang dalawa sa opisina ng pagkontrol at pag-iwas sa sakit o pasilidad ng CDC. Saglit silang tumingin sa paligid hanggang sa makuha ni Cole ang isang sirang relo mula sa balangkas ng isang CDC scientist. Pagkatapos nito, bumalik ang dalawang magkaibigan sa isang maingat na lokasyon na kilala bilang Project Splinter. Ito ay isang malihim na programa na binubuo ng isang pangkat ng mga siyentipiko na pinamumunuan ni Dr. Jones. Inihayag na ang koponan ay nakagawa kamakailan ng isang time machine pagkatapos ng 30 taon ng pagsusumikap. Gamit ang revolusyonaryong teknolohiyang ito, plano nilang ibalik si Cole sa nakaraan upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Alam ni Cole na ang mundong ginagalawan nila ay nakatakdang mapahamak. Kaya pumayag siyang magboluntaryo para sa misyong ito at subukan ang kanyang makakaya upang iligtas ang mundo. Bago ibalik si Cole sa nakaraan, binibigyan siya ng koponan ni Dr. Jones ng mga espesyal na iniksyon upang matulungan ang kanyang katawan na makayanan ang paglalakbay. Pagkatapos ay inilagay nila siya sa malaking time machine at ibabalik siya sa taong 2015. Ang misyon ni Cole ay hanapin ang punong CDC scientist, si Dr. Cassie Rayleigh na may impormasyon tungkol sa pinagmulan ng sakit na kumakalat sa 2017. Sa kasamaang palad, dahil sa isang technical na error, napunta si Cole sa 2013 ngunit nagpapatuloy pa rin sa plano. Dumiretso siya sa isang medikal na komperensya kung saan si Cassie ay nagtatanghal ng isang papel tungkol sa mga panganib ng mga nakakahawang sakit. Tinapos niya ang kanyang presentasyon at mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan sa labas. Plano ni Cassie na bumalik sa kanyang apartment gaya ng dati nang biglang sumulpot si Cole sa backseat. Bago niya maintindihan ang nangyayari, hinawakan niya ang bibig niya at binantaan siyang magmaneho. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang liblib na eskinita kung saan ipinaliwanag ni Cole na siya ay mula sa hinaharap. Dagdag pa ng time traveler, kapag hindi sila nagtulungan, mawawasak ang buong mundo. Samantala, ang kasintahan ni Cassie na si Aaron ay nag-aalala nang hindi siya nagpakita pabalik sa kanyang apartment. Agad siyang tumawag ng pulis at hindi rin nagtagal para matunton ang sasakyan ni Cassie. Isang desperado na si Cole ang nagsimulang ipaliwanag ang kanyang kwento na sinasabi sa kanya ang tungkol sa hinaharap at ang misyon na kanyang tinatahak. Si Cassie ay may pag-aalinlangan sa mga pahayag na ito at iniisip na siya ay isang psycho na nahuhumaling sa kapahamakan ng mundo. Ngunit determinado si Cole na patunayan na nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ay hinugot niya ang relo na nakita niya sa pasilidad ng CDC noong 2043 AD. Laking gulat ni Cassie nang makitang ito rin ang relo na suot niya ngayon. Pagkatapos ay ginamit ni Cole ang kanyang kutsilyo para kalmutin ang salamin ng relo na suot ni Cassie. Nakakagulat, ang parehong marka ng scratch ay lumalabas sa relo na dala ni Cole. Nang makita ito, naiwang tulala si Cassie at sa wakas ay napagtanto niyang nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Cole na siya ay ipinadala upang maiwasan ang isang nakamamatay na sakit na mailabas noong 2017. Sinabi niya sa kanya na ang sakit ay nilikha sa isang lab ng isang lalaking nagngangalang Leland Goins. Kung mapatay nila siya, babaguhin nila ang takbo ng kasaysayan. Gayunpaman, isang nalilitong Cassie ang tumugon na hindi pa niya naririnig ang pangalan na Leland Goins. Dahil dito, napagtanto ni Cole na hindi siya ang pangunahing siyentipiko sa CDC at wala pa siyang kinakailangang impormasyon. Kaya sinabi sa kanya ni Cole na makipagkita sa kanya sa John Adams Hotel sa Philadelphia sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ay nawala siya sa manipis na hangin, iniwan si Cassie na natulala at nalilito. Lumipas ang 2 taon at makikita natin si Cassie na naghihintay sa kanya sa parehong hotel sa parehong araw tulad ng itinuro niya. Ang kanyang buhay, gayunpaman, ay kapansin-pansing nagbago mula noong una nilang pagkikita. Sinabi niya sa lahat ang tungkol sa sakit na lilipulin ang mundo, ngunit walang naniwala sa kanya. Ang kanyang relasyon sa kanyang kasintahan, na si Aaron, ay nagtapos habang siya ay huminto sa kanyang trabaho sa CDC. Matapos maghintay ng ilang oras, nagsisimula ng mawalan ng pag-asa si Cassie. Sasuko na siya nang biglang sumulpot si Cole sa harapan niya. Pagkatapos ay tumungo ang dalawa sa kanyang silid kung saan nagtanong si Cassie tungkol sa paglalakbay sa oras at ang nalalapit na kapahamakan ng mundo. Nagsimulang ipaliwanag ni Cole na sa 2017, isang nakamamatay na sakit ang kumakalat na papatay sa milyon-milyong tao araw-araw.
Si Cassie, bilang punong siyentipiko ng CDC, ay maghahanap ng lunas, ngunit sa kalaunan ay mabibiktima rin siya ng sakit. Gayunpaman, bago siya mamatay, magre-record si Cassie ng isang mensahe na nagpapakita na ang sakit ay nagsimula sa isang lalaking nagngangalang Leland Goins. Lilinawin niya na ang tanging makakapigil dito ay isang lalaking nagngangalang Cole. Nang marinig na ang kanyang hinaharap na sarili ang nagtakda ng hanay ng mga kaganapan na ito sa paggalaw, si Cassie ay natigilan. Ang misyon ni Cole ay tapusin si Leland, sa gayon ay pinipigilan ang pagkalat ng sakit. Kung matagumpay ang misyon, hindi na kailangang gumawa ng time machine sa hinaharap. Nangangahulugan ito na mawawala si Cole sa realidad ngunit isa itong sakripisyong handa niyang gawin. Ngayon ay ganap na nakatuon sa misyon, ipinahayag ni Cassie na hinahanap niya si Leland Goins sa nakalipas na 2 taon. Natuklasan niya na siya ang CEO ng isang pribadong kumpanya na kasangkot sa paggawa ng mga biological na armas. Alam din niyang dadalo siya sa isang party ngayong gabi at magagamit niya ang kanyang mga koneksyon para makapasok sila ni Cole. Mamaya ng gabing iyon, nakarating ang dalawa sa kanilang destinasyon at sinamahan kaagad ni Aaron. Nilapitan niya si Cassie at sinabi sa kanya na kung hindi lang siya nawala sa isip niya sa lahat ng world-ending doom talk 2 taon na ang nakakaraan, sila pa rin ang magkasama. Si Cassie ay nakikipaglaro din na nagpapanggap na interesado sa usapan. Nagbibigay ito kay Cole ng sapat na oras upang iskan ang silid para sa kanyang pangunahing target. Sa lalong madaling panahon ay nakita niya si Leland na abala sa pagpapakilala sa kanyang nangungunang siyentista, si Peter, sa mga bisita. Nakikita ni Cole na nakatayo sa malapit na ito ang perpektong pagkakataon para mag-strike. Gayunpaman, habang papalapit siya kay Leland, nakita siya ng mga gwardya ni Leland na bumunot ng baril at agad siyang hinuli. Si Cassie, bilang panauhin na nag-escort kay Cole sa party, ay agad ding inaresto. Kasunod nito, dinala ang 2 manghihimasok sa isang lihim na lab kung saan nagpapatakbo si Leland ng ilang pagsubok kay Cole. Ang siyentipiko na si Peter ay nabighani sa kanyang utak na tila kumikilos sa mas komplikadong paraan kaysa sa mga normal na tao. Naniniwala si Peter na iba ang nararanasan ni Cole sa iba at gusto siyang pag-aralan pa. Pagkatapos ng mga pagsusulit, itinapon si Cole sa isang silid kasama si Cassie. Ngunit hindi siya nag-aksaya ng oras at mabilis na nakaisip ng isang plano upang makatakas sa lugar. Kinuha niya ang kanyang relo, ang parehong suot niya noong 2013 at itinago ito sa kanyang bulsa. Ito ay nang pumasok si Leland sa silid at ipinahayag na pinag-aaralan niya ang mga pag-scan sa utak ni Cole. Inaangkin niya na maaaring maglakbay si Cole sa oras tulad ng nakita niya noong 1987 AD. Nang marinig ito, nagulat si Cole dahil hindi pa siya nakakapunta noong 1987. Idinagdag ni Leland na si Cole ay naghahanap ng tinatawag na Army of the 12 Monkeys dahil wawakasan na nila ang mundo. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga gwardya na tapusin si Cassie at dalhin si Cole sa lab para sa siyentipikong pag-aaral. Gayunpaman, mabilis na dinadala ni Cole ang hinaharap at ang kasalukuyang bersyon ng relo ni Cassie para sa pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Lumilikha ito ng isang temporal na bagyo na nagiging sanhi ng paghina ng space-time at isang napakalaking pagsabog na nangyari. Sa kaguluhan, nagawa ni Cole na iligtas ang kanyang sarili at si Cassie habang si Leland ay nasugatan. Sinamantala ni Cole ang sitwasyon at pinatumba si Leland gamit ang baril para sa kapakanan ng mundo. Nakakaramdam siya ng ginhawa na sa wakas ay binago na niya ang hinaharap at nailigtas ang mundo mula sa pagkawasak. Gayunpaman, mabilis na itinuro ni Cassie na kung talagang binago ni Cole ang hinaharap, hindi siya dapat naroroon. Ang kanyang patuloy na pag-iral ay nangangahulugan na ang mundo ay mawawasak pa rin sa 2017. Si Cole ay nalilito at nagtataka kung sino pa ang maaaring nagpapahintulot sa sakit na kumalat. Pagkatapos ay sinabi niya kay Cassie na lumayo sa abot ng kanyang makakaya at magtago. Paglabas niya ng gusali, nawala si Cole sa hangin. Makalipas ang ilang segundo, bumalik siya sa taong 2043 at sinabi ang lahat ng ginawa niya kay Dr. Jones. Inihayag din niya na sa kabila ng pagtapos niya kay Leland, ang pagsiklab ng virus ay tila naganap pa rin. Nangangahulugan ito na ang virus ay inilabas ng ibang tao at kailangan nilang mahanap ang salarin ng mabilis. Si Jones at ang kanyang koponan ay nagsimulang magsaliksik at sa lalong madaling panahon ay nakatuklas ng isang lumang clip ng balita na may kakaibang logo ng unggoy. Higit pa rito, nakuha din nila ang naitala na mensahe ni Cassie mula 2017 at nalaman na binanggit din nito ang Army of the 12 Monkeys. Pagkatapos ng kaunting pananaliksik, natuklasan ni Jones na si Leland ay may anak na babae, si Jennifer, na nakulong sa isang mental asylum noong 2015.
Kilala siya bilang lumikha ng sining na may temang unggoy na tila konektado sa pagsiklab. Pagkatapos ay pinabalik si Cole sa 2015 upang tanungin si Jennifer tungkol sa Army of 12 Monkeys na ito. Pagdating sa kanyang itinakdang oras at lugar, nagpanggap si Cole na may sakit sa pag-iisip. Inatake niya ang dalawang pulis at hindi nagtagal ay na-admit siya sa parehong ospital kung nasaan si Jennifer. Matapos makasama siya ng ilang araw, nalaman ni Cole na ang kanyang ama, si Leland, ay may lihim na lab kung saan may itinatago siyang isang bagay. Tanging si Jennifer at isa pang tao ang nakakaalam tungkol sa lab, ngunit tumanggi siyang ibunyag ang address. Samantala, nalaman ni Cassie na nakakulong si Cole sa isang mental hospital at mabilis siyang pinuntahan. Ginagamit niya ang kanyang katayuan bilang isang doktor para makapasok sa institusyon at mahawakan si Cole. Habang nag-uusap ang dalawa, nakagugulat nilang nasaksihan ang isang grupo ng mga kakaibang lalaki na nakamaskara na dinukot si Jennifer. Ang pinuno ng grupo, isang matandang tao na tinatawag na Pallid Man, ay tila kilala si Cole. Itinuro niya ang isang peklat sa kanyang kaliwang pisngi at sinasabing nakuha niya ang pinsala dahil kay Cole. Gayunpaman, hindi maalala ni Cole na nakita na niya ang lalaki at sinisikap niyang pigilan siya sa pagkuha kay Jennifer. Magiting na lumalaban si Cole ngunit mas marami ang bilang ng mga kalaban na umaatake sa kanya. Ang Pallid Man kalaunan ay nakatakas kasama si Jennifer, na iniwan si Cole na nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Napagtanto niya na kailangan nilang hanapin ng ibang taong nakakaalam tungkol sa sikretong lab ni Leland. Maaaring ito lang ang opsyon para pigilan ang pagkalat ng virus. Samantala, pagkatapos ng ilang karagdagang pananaliksik, natuklasan ni Cassie na si Jennifer ay dating nagtatrabaho sa lab ng kanyang ama ilang taon na ang nakararaan. Ang isang doktor na taga-Haiti na nagngangalang Henry ay nagtrabaho rin kasama niya sa parehong lab. Ang dalawang ito ay ang tanging mga taong nakaligtas sa isang pag-atake ng terorista sa lab. Ang bawat iba pang siyentipikong kasangkot ay brutal na tinapos. Sa kasamaang palad, si Henry din ay natagpuang patay dahil sa isang tama ng baril habang naglilingkod sa Haiti noong 2014. Sa isang stroke ng pagkakataon, ibinunyag ni Cassie na kilala niya si Henry at nakatrabaho niya ito sa nakaraan. Iminungkahi niya na maglakbay si Cole sa 2014 upang makilala niya si Henry at malaman kung nasaan ang sikretong lab. Maaari silang pumunta sa lab at sirain ang virus minsan at para sa lahat. Binalaan din ni Cassie si Cole na maaaring makatagpo siya ng isang nakaraang bersyon ng kanyang sarili, ngunit hindi siya dapat makipag-usap sa kanya. Hindi mauunawaan ng 2014 na Cassie ang anuman at maaari itong makagambala sa timeline. Di nagtagal pagkatapos, naglakbay si Cole pabalik sa taong 2043 at tinalakay ang planong ito kasama si Dr. Jones at ang kanyang kapunan. Napagpasyahan nila na mayroon lamang isang paraan upang sumulong, hanapin si Henry at hanapin ang kinaroroonan ng lihim na lab. Pagkatapos ay naglakbay si Cole sa Haiti sa taong 2014 kung saan ang isang nakamamatay na pagsiklab ng kolera ay sumira sa bansa. Ang isang pangkat ng mga doktor ng US CDC, kabilang si Cassie, ay nakikipagtulungan sa mga lokal na mediko upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Sa lalong madaling panahon, natagpuan ni Cole sina Cassie, Henry, at isang pangkat ng mga doktor sa isang pansamantalang kampo ng medikal. Nagsusuot siya ng maskara upang itago ang sarili bilang isang pasyente at lumapit kay Henry. Sinabi ng time traveler na kailangan niya ng agarang tulong dahil may problema ang kanyang pamilya. Ngunit sa sandaling ito, dumating si Cassie sa pinangyarihan, pinilit si Cole na tumakas. Gayunpaman, si Henry ay may mas mahalagang bagay sa ngayon. Ang kampo ay nauubusan ng mga antibiotic at iba pang mga medikal na supply. Kaya kailangan niyang pumunta sa isang lokal na dealer at magdala ng bagong stock ng mga mahalagang ito. Habang papunta si Henry sa lokal na dealer, napagtanto niyang may sumusunod sa kanya. Ang hula niyang ito ay naging totoo habang si Cole ay malapit nang humarap sa kanya at ang dalawang lalaki ay nagkaharap sa unang pagkakataon. Mabilis na ipinaliwanag ng time traveler na narito siya upang malaman ang tungkol sa lihim na lab ni Leland at ayaw niyang makasakit ng sinuman. Nang marinig ito, agad na napagtanto ni Henry ang kalubhaan ng bagay at sumang-ayon na tumulong. Ngunit una, pinilit niya siyang kumuha muna ng sariwang tumpok ng mga antibiotics. Kasunod nito, sabay na naglakad ang dalawang lalaki patungo sa isang kalapit na tahanan. Kumukuha sila ng mahahalagang supply ng medikal nang biglang isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang Pallid Man, nakakaibang walang anumang galos sa kaliwang pisngi, ay dumating kaagad kasama ang ilang armadong gwardya. Hindi niya kilala si Cole na isa lang ang ibig sabihin, ito ang unang pagkakataon na nagkita sila.
Ngunit anuman ang mangyari, napagtanto ni Cole na nasa panganib si Henry. Mabilis siyang pumasok sa action mode at sinimulang salakayin ang mga gwardya ni Paledman. Nagbibigay ito kay Henry ng sapat na oras upang tumakas sa eksena habang pinipigilan ni Cole ang mga humahabol sa kanya. Ang time traveler ay hinarap si Paledman na tila malakas para sa kanyang edad. Gayunpaman, kinuha ni Cole ang isang kalapit na bote at hinampas ito sa kanyang mukha. Ito ang dahilan kung bakit nakuha ni Paledman ang peklat sa kanyang kaliwang pisngi, isang tanda na kanyang dadalhin magpakailanman. Nagpasya din siyang umatras pansamantala at tumakas sa eksena. Di nagtagal, nahanap ni Cole si Henry at hiniling ang lokasyon ng lihim na lab ni Leland. Sinasabi ng huli na hindi niya alam dahil siya at ang iba pang mga siyentipiko ay dinala doon na nakapiring. Ngunit sinabi niya kay Cole na bago ang pag-atake, nag-install ang lab ng isang high-end na decontamination system. Dapat subibayan ni Cole ang kagamitang iyon upang mahanap ang kinaroroonan ng lab. Ngayong si Cole ay may ganitong impormasyon, hindi niya maaaring payagan si Henry na lumayo ng buhay. Alam niyang hindi sisuko ang Paledman hanggat hindi niya nakukuha ang lokasyon ng secret lab. Kaya naman, kahit mabigat sa puso, inilabas ni Cole ang kanyang baril at binaril si Henry sa ulo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.